taon 2001 or 2001. Wala pa pong social media noon eh. Kung ano lang ang ibalita sa TV, anong i-highlight sa TV Patrol at dun sa GMA7, limitado po yung ating kaalaman dun sa kanilang binabalita. At syempre, may mga pangalang lumitaw, sumikat, dahil nga nagkaroon tayo ng national telenovela. Ang buong sambayanan ay nakahook up dun sa telebisyon at pinapanood po yung proceedings ng impeachment ni Pangulong Erap. Ang mga pangalang tumanyag, nandyan sina Chavit Singson, Bong Pineda, si Charlie Atong Ang, at syempre naririnig din ang pangalan ni Mike Defensor. Ito po yung pinaka-intriguing sa lahat eh. Napaniwala ho ang taong bayan na merong envelope at yung si Clarissa ng Equitable Bank o PCI Bank na nagbigay ng kanyang testimonya, pinaghalo-halo na po yung mga salaysay, nauwi nga po doon sa pagsiklab ng EDSA 2. Napaniwala po tayo. Limitado ang ating kaalaman. Ayun. At napatalsik nga ho si Pangulong Erap kasama si Jinggoy. Makalipas ang 12 taon, nagkaroon na naman ho ng pambansang telenovela. Nasangkot po ang pangalan ni Janet Napoles at ang apelidong Estrada ulit. And of course, nandun po si Bong Revilla. Ngayong makalipas ang 12 taon ulit, 2025, lumilitaw na naman po ang pangalang Estrada Revilla at ang pagtatangkang magbalik uli sa Senado para magbigay ng kanyang testimonya si Chavit Singson. At sa episode na ito, ang karmic file ni Chavit Singson ang ating tatalakayin. Isang sobre na hindi binuksan, isang sayaw ni Tessie Aquino Oreta at isang pangalan na paulit-ulit ginagawang testigo ng kapangyarihan. Ito ang karmic file ni Chavit Singson mula 2001 hanggang 2025, kung saan ang huwad na patutuo ay muling ibinabalik ng karma sa witness stand. Noong 2001, si Chavit Singson ang nagpasabog ng testimonya laban kay Pangulong Estrada. Ang lahat ng matay nakatutok sa tinatawag na second envelope. Ngunit nang tumayo ang mga senador, pinili nilang huwag itong buksan. At sa isang iglap, ang simbolo ng katotohanan ay naging simbolo ng pagtatakip. Habang nagsasayaw si Senador Tessie Aquino Oreta, nagliyab ang galit ng bayan. EDSA 2 erupted at si Erap bumagsak. Ngunit lumipas ang panahon. Lumabas na walang tunay na laman ng sobre. Isang bluff na ginamit para pabagsakin ang isa habang ipinakitang laro lang ang hustisya. The faces behind the bluff. Hindi lamang si Erap ang nasalang. Sa likod ng kwento, naroon si Mike Defensor. Iniuugnay sa pag-recruit ng mga huwad na testigo. At si Atong Ang, scapegoat ng Weteng Empire, nakalusot sa bigat ng kaso. At ang namumukod tangi sa lahat, si Chavit, hindi lang whistleblower kundi hari rin ng sabong. Ang kanilang testimonya ay hindi na hiwalay sa kanilang interes, negosyo at ambisyon. Sa batas ng karma, ang huwad na testigo ay hindi tagapagdala ng liwanag, kundi tagapagdala ng dilim. Sa mata ng kalendaryong Chino, ang ahas ay bumabalik tuwing ika-12 taon at tuwing ito'y muling gumagapang, may dala itong paniningil. 2001, taon ng ahas, sumabog ang testimonya ni Chavit kasama si Atong Ang na iniuugnay sa Weteng at si Mike Defensor, sinasabing nagdala ng testigo. Ngunit sa huli, isang sobre na walang laman at isang sayaw ang nagpasiklab ng galit. Niyanig ng ahas ang bansa
at bumagsak ang Pangulo. 2013, another year of the snake. 12 taon ang lumipas. Mga senador naman ang bumagsak sa PDAF scandal. Isang paalala na tuwing dumarating ang ahas, may kailangang managot. 2025, 24 na taon mula 2001, mas mabigat ang balik. Si Atong Ang, na noon ay scapegoat, ngayon ay nahaharap sa mabibigat na kaso, multiple murder, illegal detention, pagkawala ng mga sabungero. Si Marcoleta, na noong 2020 bumira sa ABS-CBN, ngayon ay muling nagdala ng testigo. Si Orly Guteza, isang patutuong kinutya agad ng publiko. At si Chavit, muling binabanggit na maaaring gamitin bilang testigo laban kay Marcos. Mula sa sobre na walang laman, ngayon naman, testigo namang walang katotohanan. Lumipas ang 19 na taon, muling nakita ang parehong taktika. Si Rodante Marcoleta, ginamit ang plenaryo para wasakin ang ABS-CBN. Walang sobre, pero parehong estilo. Dramatikong aligasyon, testimonya na hindi kumpleto. The false witness playbook, replayed. Ngayon, sa 2025 Year of the Snake, bumalik ang cycle. Si Marcoleta ay muling nagdala ng testigo, Orly Guteza, ngunit agad ding nag-crumble. Affidavit na questionable, testimonya na puno ng butas, at sa gitna ng lahat, may bulong na muling gagamitin si Chavit bilang testigo laban kay BBM. Now, the irony is complete. Kung paanong isang walang lamang sobre ang naging dahilan ng EDSA 2, ngayon naman, isang walang lamang testigo ang itinutulak laban sa isa pang Pangulo. Ang karma ay may paraan ng pagbabalik ng mga huwad sa entablado. Noon, sobre na walang laman. Ngayon, testigo na walang katotohanan. At sa huli, ang pangalan ni Chavit Singson ay hindi na mahihiwalay sa cycle ng huwad na patutuo. Hindi na siya testigo ng hustisya. Siya ay testigo ng kasinungalingan. Paulit-ulit na bumabalik sa timbangan ng karma. Sa natural na batas ng karma, ang huwad na patutuo ay hindi maliit na pagkakasala. Ito ay paglalason sa hustisya. At ang kapalit, ang sariling pangalan ay nagiging mantsa. Ang isang bibig na ginamit para magsinungaling ay binabalikan ng kahihiyan. At ayan na nga, kamakailan lang. Sa rally noong Setyembre 21, mismong si Chavit Singson ay hinarap ng taong bayan. Binu, pinalayas, tinanggihan. Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Kadiri! 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 Ako na ako! Isang malinaw na tanda na hindi na siya tinatanggap bilang testigo ng katotohanan. Hindi na siya whistleblower. Siya ay huwad na patutuo. Ganyan gumanti ang karma. Kung paanong minsan mong ginamit ang entablado para sa kasinungalingan, ikaw rin ang pagtatabuyan ng mga tao.